Dito sa Canada, hindi madali. Gaya ng iniisip natin na nung nasa Pinas tayo. Kahit ako, sa totoo lang, nung nasa Pinas ako, nag-apply ako ng papel papunta ng Canada. Iniisip ko, oh, madali lang yan, madali lang yan. Madali lang ang buhay sa Canada. Maghanap akong trabaho, gagraduate ako, mag-PPR ako. Hindi, madaming pagsubok. Hindi tayo katulad na nasa Pinas na kahit pumitas ka lang ng kangkong sa tabi, may pang-ulam ka. Dito sa Canada, hindi. Kasi dito kailangan natin paghirapan lahat. So yung marami akong nakita sa social media actually na umuwi silang Pinas kasi hindi nila kinakaya yung buhay. Dito sa Canada pag wala tayong diskarte, hindi tayo uunsad, 'di ba? Kaya kailangan talaga tsatsagain mo. Kapag hindi mo tsinaga kasi wala kang patutunguhan dito. Ako nandito na ako for 6 years. 6 years. Wow, 6 years. Ang dami kong dinanas, naglinis ng inodoro, nag-alaga ng bata, nag-Uber Eats, nag-DoorDash, lahat para lang makaabot tayo dito, 'di ba? So, kalaban lang ng laban, gaya na sa mga papel, huwag kayong panghinaan ng loob. Yung papel natin lalabas at lalabas 'yan. Marami tao diyan na nagsasabing, makala na wala na akong pag-asa, yung papel ko hindi na lalabas, hindi na ako ma-approve, huwag kayong mag-alala. God is good. Basta manalig tayo sa Kanya, lalabas at lalabas yung mga papel natin. Magiging PR din tayo sa Canada. Uunlad din tayo sa Canada. So, another day, another buhay sa Canada vlog. At meron na naman tayong tatagpuin na kabayan natin na ating interviewin. Let's go! Hello po. Patricia. Po. Yes po. Okay. Pasok po. Kamusta? Okay lang po. Saan? Dito tayo? Kahit saan niyo po gusto, may mga aso po sa likod. Okay lang kung saan pwede. Ay, sige. Dali na lang po yung shoes niya. Hindi, okay dyan. Dito? Mabait ba yung aso niya? Nako, hindi. Yung maliit, yung matapang. Yung maliit, kakagating ka lang naman. Kakagatin lang. Okay. Yan? Yan pa ang matapang? Opo. Oh, okay. Ano bang tawag sa asong ganyan? Chihuahua po. Oh, Chihuahua. Pasok po. Parang yan yung napapanood ko sa sa mga video, meron siyang parang ganyan. Tapos, pag nagagalit, kinakagat siya. Sasabi. Yeah. Okay. So, dito na lang po. Ang natin? Ayun. Okay. Ayan. So, mas maganda na to. So, mas kita tayo. Okay na dito. Komportable pala dito sa backyard nila. Opo, malaki yung backyard. So, Patricia, ano ba ang role mo sa Frozen Deluxe? Oh, shout out muna. Frozen Deluxe. Yan yung sponsor natin for this video. Yes. Kung gusto nyo po ng instant gourmet meals na madaling i-prepare, ready na ito in minutes. Diba? Yes. Iinit mo na lang. Ay, makakatikim ka ng instant na sisig, dinakdakan, humba. Meron pang, ano pa ba yung mga products natin? Meron pang dinakdakan. Meron din tayong lukbang longganisa. Yun, bago yan. Yes, bagong-bago po. Tapos yung hotdog. Yes, meron Sarap din natin ng tayong hotdog. Tender, juicy. Ayan, mga ready-to-eat meals only by Frozen Deluxe. Ano bang role mo sa Frozen Deluxe? Isa po ako sa chef. Sa chef? Yes. Okay. So, ano yung niluluto mo doon sa ating mga product? Ako po yung nagluluto ng lukban longganisa. Yes po. Tagalukban ka ba? Luciana po. Luciana? Yes. Ako taga-Lucena ako eh. Oh! Lucena, Quezon. Yeah, lagi din kami doon. Maganda dyan sa lukban, lalo na pagka pahiyas. Yes. Diba? Yung tinatawag na keeping. Yes, opo. That's a rice delicacy. Ayan. So, talagang hilig mo magluto? Yes po. Nakuha ko siya sa mama ko. Sa mama mo. Meron ba kayo dating restaurant sa Pilipinas? Actually, wala eh. Pero originally po, nagbebenta kami ng lukbang longganisa sa Pinas. Okay. Yes. So, magkakarni po ang magulang ko. And binibenta din nila yung lukbang longganisa. At the same time, may lechon din. Ayos. Nandito na ba yung parents mo? Sa Wala Canada? po. Wala. Yeah. So, you're here on your own? Nandito na rin po yung sister ko. Yung sister Yeah. mo? Okay.
Kailan ka nakarating dito sa Canada? Way back December 2019 po, nag-aral ako as international student. Yes. International student for how many years bago ka naging permanent resident? Actually, waiting pa ako sa permanent Waiting residence. pa ba? Yeah, kasi ini-sponsor ako ng partner ko, pero it takes 34 months na daw. Almost 1 year na ngayong October. Kasi hindi ko siya pinagtuunan ng pansin na i-apply yung PR ko. I was just working. And hindi ko na siya inisip. Pero ngayon naka-apply, naka-process? Yes po. 1 year na siyang nakapasok, pero ang daming backlog kasi sa papers. Yan, bukod sa backlog, yung ang tawag dito, yung situation ngayon ng mga temporary foreign workers, Yes. international student, medyo tough. Yes. Di ba, naghihigpit sila ngayon? So, mabuti, nakaprocess na yung iyong Oh, papers. yes. Di ba? Pero yan, yung student, isa sa expensive na pathway yan. Yes, ano? opo. Oo. Grabe ang mahal. Masakit sa ulo. Paano ka nakapunta dito as a student? Nagpatulong ka ba sa agency or nag-do-it-yourself ka lang? Yes po. Bali, pumunta po kami sa Three Lions sa Ortigas. And sila na po ang nag-process ng lahat. Nagbayad lang. Parang at that time, way back 2019, ang bayad pa lang sa processing fee is 130,000 pesos. Grabe. Parang nag-angat na po ata ng price ngayon. Nagmahal pa. Nagmahal na po ngayon. Ayan. Tapos, itong si Ate Malu, kailan mo nakilala? Matagal mo nang kilala si Ate Malu? No po, actually, si Jasper lang po yung nagpakilala sa akin kay Ate Malu, which is nakakatuwa na i-share ko yung Lukban Longganisa kay Ate Malu, and then, ayun, nagkaroon ako ng part-time. Ang part-time, tapos Yes. opportunity na ito. Yes. And then at the same time, gusto mo pa yung ginagawa mo. Oh, yes. Opo. Diba? Oo, kasi yung, ano ba sikreto sa Lukban Longganisa yan? Kasi distinct yan eh. Kaya tinawag na Lukban Longganisa eh, di ba? Yeah. Ang ano po kasi, Lukban Longganisa, kailangan mo talaga siyang gawin ng mano-mano. Hindi mo siya pwedeng gamitan ng sausage stuffer Okay. kasi hindi siya ginagawa na basa yung casing. Okay. Kailangan dry yung casing mo pag ginawa mo siya. Lahat ng gagamitin mo lang dyan, talagang plakado po yung mga timbang. Hindi pwedeng, kung ano lang yung karneng gamitin mo, yun lang. Yun nga. Kaya mahirap pong gumawa ng longganisa sa tutuusin dito sa Canada kasi meron po tayong mga ingredient na kailangan palitan. From, Kasi wala dito. kasi Tama hindi, ba? opo, hindi naman sa wala pero hindi po i-approve ng FDA natin. Okay. So, kinailangan ko pa pong baguhin at ayusin yung recipe. With the help naman po ng mama ko. Oo. Yeah. Kasi medyo, lalo na nabanggit mo dito, FDA plus yung, ano ba, yung Alberta Health din ba? Kasama Yes po. dyan sa nag-a-approve eh, no? Yes po. Oo. So with that, kasi may mga product din dito na from the Philippines, pero in-stop na Yes yung po. pagbebenta. Dahil nga doon sa regulation dito. Yes po. Diba? Very strict po siya. So, kailangan talaga when it comes to mga food na ganyan ng ginagawa namin, kailangan talaga sumunod kami sa rules or else, di ba? May consequences. Pero good thing na gagawa ng paraan ng lahat, basta marunong ka magluto at alam mo kung anong tamang timpla. Well, lumaki naman po ako na gumagawa kami longganisa, kaya alam ko yung lasa. Ang tawag dyan sa Pilipinas, diskarte. Yes, Kailangan mo diskarte. talaga ng diskarte dito eh. Kailangan mo Yes. ng diskarte sa buhay. Kailangan mo ng diskarte sa pagluluto. Diba? Yan ang secret ingredient. Yes. Diba? Lalo na sa magaling na chef. Kasi kung hindi available yung ganong klaseng ingredient, doon na lalabas ang pagka-chef mo. Yes. Kasi kailangan creative ka eh, di ba? Opo, tama po Oo. yun. So, kasi pag minsan, meron tayong mga sinusunod na, of course, standard sa pagluluto. Pero, when your creativity kicks in, so dun lumalabas talaga yung tunay na galing Yes. ng isang chef. Diyan Yes. nasusubukan yung pagiging chef. Okay. So, etong paglulutong ito, talagang hobby mo, talagang gusto mo tong ginagawa mo, ano? Opo, bali, nag-start siya nung high school ako, yung mga pagluluto ko. Kasi yung mama ko, mahilig magluto pag uwi niya galing sa palengke. Yun yung naging bonding naming dalawa. Hanggang sa natuto ako magluto, nakuha ko yung lasa kung paano gawin yung mga luto ng nanay. Which is good, napamana ng mama ko sa akin. And, pero yung pagluluto ko po, talagang parang
mahal ko siya pero part-time ko lang siya ginagawa. Part-time mo. Mhm. Mas mahal ko pa rin yung customer service. Yeah. Tama. Bakit ano bang trabaho mo ngayon? Bali, sales lead po ako sa American Eagle. Diyan sa West Edmonton. Okay, sa American Eagle. Naisipan mo bang pumasok sa car retail business? Naisip ko din po. Pero parang hindi ko po alam pa kung paano ko siya papasukin sa totoo lang. Actually, kahit sino pwede. As long as meron kang retail experience. Kasi katulad na nasabi mo, kung mahal mo yung pagharap sa customer, madali na sa iyo yun. Yes. You don't really have to know everything about cars. Ang kailangan lang yung marunong kang humarap. Kasi ang kailangan mo, ang pinoprovide mo sa mga customer is not, halimbawa, pumunta sila ng American Eagle. Diba? Naghanap sila ng damit. So, naghanap sila ng damit because they have a need. Diba? Yes. May need sila, meron silang hinahanap. So, it's a matter of dealing with people. Yes. Yung customer service. Diba? Finding solutions Yes to po. people. So, kung meron kang puso, pagmamahal sa customer, madali na. Kasi retail din ng car business. Yes, opo. So, nag-enjoy ka naman sa trabaho mo. Oh, sobra po. Opo. Sobrang nag-enjoy. Bukod ba sa trabaho mo dyan sa retail, meron ka pang iba na trabaho? Wala Ayun lang. naman po. Eto May na lang. mga iba akong hilig na ginagawa, pero pang sarili lang. Pang sarili. Yung mga gano'n. Ayun. So, pero ngayon, hindi ka na nag-aaral, ano? Tapos ka na Tapos na sa- po. Okay. Ano yan, yung PGWP? Yes po. Diba? So, kaya, kumbaga kahit saan trabaho, pwede ka na. Opo, kahit saan. Bale, actually, tapos na po yung PGWP ko. Nag-renew na ako ng work permit ko kasi nakapasok na yung papel ko for PR. Ayun. So, waiting na lang hanggang sa lumabas. Bale, next year, matatapos yung work permit ko. Re-renew ulit ako kung wala pang sagot. Yeah. Ganun lang ang gagawin Yes mo, po. magre-renew ka lang ng Magre-renew work lang po permit na mo, magre-renew kasi meron ano? Habang akong nakaprocess. may letter naman po from IRCC. Tapos yung pag-apply mo ng iyong permanent residency, nagpatulong ka rin ba sa consultant? Hindi po, ako na po lahat. Ayun, DIY na ito. DIY na po. Ano? Medyo mahirap din no, pagka do-it-yourself ka. Yes, mahirap po actually kasi kailangan kong alamin lahat ng pasikot-sikot, ano ba yung mga requirements na kailangan kong gawin. Though, tumagal ako ng parang 2 months for documenting everything po kasi ang tagal na namin magkasama ng partner ko since 2020. Tapos, meron palang limitations kung ilan lang yung pwede mong ipasa na mga pictures, ganyan. So, kailangan ko talaga mamili. Yeah. So, kailangan mo talagang aralin Yes po. bago ka makapagpasa para masiguro mo din yung future ng papel mo. Yes, Kasi opo. doon nakasalalay, pagka kasi kulang ang papers mo, kulang yung mga documents na isasubmit mo, maaaring hindi ka ma-approve. Diba? Kasi ang sabi po nila sa IRCC, kapag may isa kang kahit isa lang na mali kang nagawa, pwede siyang maging cause ng denial ng papel. Ayun. Nalobat eh. Nasaan ba tayo? Pag-asikaso ng papers mo, Yes, ano? opo. So, para ikaw ay maging permanent resident. So, medyo mahirap, lalo na pagka do-it-yourself ka. Yes. Kasi kailangan mo talagang aralin yung mga pasikot-sikot para ma-ensure mo na ikaw ay ma-approve. Yes po. At maging permanent resident ka na Yes. dito sa Canada. So, ano masasabi mo naman doon sa mga kababayan natin na international students din dito? Lalo na doon sa iba na feeling nila medyo nahihirapan sila dahil doon sa mga changes sa immigration. What can you advise them? Dito sa Canada, hindi madali. Gaya ng iniisip natin na nung nasa Pinas tayo. Kahit ako, sa totoo lang, nung nasa Pinas ako, nag-apply ako ng papel papunta ng Canada. Iniisip ko, madali lang yan, madali lang yan. Madali lang ang buhay sa Canada. Maghanap akong trabaho, gagraduate ako, mag-PR ako. Hindi, madaming pagsubok. Hindi tayo katulad na nasa Pinas na kahit pumitas ka lang ng kangkong sa tabi, may pang-ulam ka. Dito sa Canada, hindi. Kasi dito kailangan natin paghirapan lahat. So, yung marami akong nakita sa social media actually na umuwi silang Pinas kasi hindi nila kinakaya yung buhay. Dito sa Canada, pag wala tayong diskarte, hindi tayo uunsad. 'Di ba? Kaya kailangan talaga, tsatsagain mo. Kapag hindi mo tsinaga kasi wala kang patutunguhan dito. Ako, nandito na ako for 6 years. 6 years. Wow, 6 years. Ang dami kong dinanas, naglinis ng inodoro, nag-alaga ng bata, nag-Uber Eats, nag-DoorDash, lahat.
para lang makaabot tayo dito, 'di ba? So, kalaban lang ng laban, gaya na sa mga papel, huwag kayong panghinaan ng loob. Yung papel natin, lalabas at lalabas yan. Maraming tao dyan na nagsasabing, makala na wala na akong pag-asa. Yung papel ko hindi na lalabas, hindi na ako ma-approve. Huwag kayong mag-alala. God is good. Basta manalig tayo sa Kanya, lalabas at lalabas yung mga papel natin. Magiging PR din tayo sa Canada. Uunlad din tayo sa Canada. Basta kailangan ng tiyaga, diskarte, which is Yes. very important. Sabi nga nila, walang tiyaga, wala kang nilaga. Ayun, so sana ay meron kayong napulot dun sa mga sinabi niya, mga advices, lalo na dun sa mga kababayan natin, ng mga temporary foreign workers, mga international students, na feeling nila ay nahihirapan sila dito. Kasi wala, sabi mo nga, wala talagang madali. Wala po talaga Wala madali. Sa totoo lang. Pero hindi ibig sabihin na yung isang bagay ay mahirap, ibig sabihin na ay imposible. Yes. 'Di ba? Posible pa rin naman. Mhm. Oo, nasa tiyaga, diskarte mo 'yan. Tama. Okay. Tsaka kung halimbawa kailangan nyo ng advice, why not, 'di ba? Mag-leave kayo ng comment below. Yes. So, para at least matingnan natin yung inyong situation, mabigyan namin kayo ng kahit papaano tips kung paano kayo magiging successful dito sa Canada. At yan nga yung reason kung bakit nag-i-interview tayo ng mga kababayan natin from, sabihin na natin all walks of life, kahit ano pa yung estado nila dito sa Canada, mapa sila ay business owner, mga international students na katulad niya na nag-apply pa lang ng permanent residency, yung mga ibang mga temporary foreign workers, ini-interview din natin yan. Yes. Para magkaroon sila ng idea. Meron silang parang, ito yung magiging tutularan ninyo. 'Di ba? So, may mga challenges, yun ang masasabi natin. That's the reality here in Yes. Canada. Yan talaga yung sinasabi nating real talk, 'di ba? Walang ito, pinuntahan ko siya dito na tinatanong niya nga sa akin ano yung tatanong mo sa akin, 'di ba? Yes. So, kasi ako talaga gusto ko yung natural na pag-i-interview, hindi yung scripted, yung Yes. talagang kung ano yung naranasan nila, ganun lang naman kasimple, 'di ba? Mas maganda, labas tagos sa puso. Ayan. Totoo, 'di ba? Totoong hindi ko siya prepare na, ito yung mga sunod-sunod na itatanong ko sa iyo Dapat ito yung isasagot mo. Hindi, talagang pumunta lang ako dito, kumatok sa kanila. Tapos diretso na kami, nag-video kami, 'di ba? Para lang mabigyan namin kayo ng information. And again, mga kababayan, thanks to Frozen Deluxe. Tangkilikin Yes. natin yung sarili natin, 'di ba? Yes, tama. Ayun, lalo na yung longganisan lokban. Ay, naku, napakasarap niyan. Talagang nung tinikman ko yung longganisan lokban, naandun yung authentic taste ng Yes. lokban, di ba? Kasi galing siyang Luciana, no? Opo, Di ba? bata pa lang ako. Nagsisilid na din ako. Ayun, so bata pa lang siya, di ba? So, at saka nagluluto na siya, bata pa lang, at a young age. Kaya talagang sabi nating chef na ang level niya. Yeah. Lalo na pagdating sa yung ating mga authentic dish. Yes. Okay? So, meron ka pa bang gustong sabihin sa ating mga audience? Wala na, yun lang. Oh. Gusto lang sana namin, tangkilikin nyo, Frozen Deluxe. So, yan. That's it for us today, mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, information, inspiring story natin dito sa Canada. At syempre, masasarap na luto. Baka meron ka pa mga susunod na mga products Meron na pa po i-share sa yan. atin, di ba? Meron pa. Abangan nyo yan. At kami, dito sa Frozen Deluxe, we are all over Alberta na po, mga kababayan. So, check nyo na lang. Ilalagay ko yung listahan ng ating mga suking tindahan dyan para ma-check out nyo. Diba? Ready to eat gourmet foods by Frozen Deluxe. Yes. So that's it. Maraming salamat. Ayos.